So ayan mga lods at welcome back sa ating muting channel ano. So ayan, magandang buhay or good morning everyone. So ayan at ito at meron akong i-share sa inyo kung ano yung nakikita nyo sa ating harapan ay meron tayong Concert EB502A. So old model. So original to no. So ito yung unang Concert. So ito at ayan, yung dating yung old na Concert no ay ganito pa yung kanilang logo sa kanilang brand. So ito yung ginaya din ng mga clone. So ito isang original. So ayan, may ano din sa taas, Concert. So ang problem pala nito ay wala daw tunog. So ito yung i-share ko sa inyo mga lods ano. So ayan at magandang buhay pala sa ating lahat. So ayan at open muna natin to mga lods para makita nyo rin kung ano yung sinasabi nating original. Baka isipin nyo kasi meron din ganitong clone na may ganito din sa harap, sa taas no, ng kanyang casing. So ayan, buksan ko muna. So ayan mga lods, na open na natin. So ito yung old na mga Concert. Ito yung unang model no. So ayan o. So kulang lang siguro ng alaga to. So testing natin, i-plug pala to. So may tumawag sa atin. So ayan, power natin. I-click ba yung relay nya? Tingnan nga natin, silipin nga natin. Ayun, inubos ulit. Oh, nagki-click naman pala relay nito. Ayun oh. Bakit sinabi niyang walang audio? So buo naman yung fuse niya. So tetest natin to sa ano. Papakita ko sa inyo mamaya ano. Paano malaman kung may problem yung driver. Magdi-DCO tayo. Magte-test tayo ng DCO, kumbaga DCO or DC offset ano. Ito parang nilagyan nila ng oil yung itong mga to. So testing muna natin to. So yan, bago natin ito simulan mga lods ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay pa-subscribe na po. At parami natin ng parami. At maraming salamat sa mga nagtitiwala sa aking munting channel. At ayan, pakihit na notification bell, notification bell mga lods ano. At ayan, at continue tayo. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang unang step nito kapag ganito yung problem na nagki-click yung relay. Hindi ko alam kung bakit walang audio. So hindi ko pa na-test, so ite-test natin to ngayon. Ayun mga lods, at tester natin yung ating left and right channel ano, kung may DC out ba na tayong masusukat. So ang test probe pala natin nakalagay sa negative terminal ng ating speaker dito sa likod. So ayan, power natin. So nag-click na relay. So check natin dito na lang sa gitna ng kanyang mga resistor mga lods ano. So dito kayo magte-test para malaman niyo kung may DC out yung isang amplifier ano. So wala tayong lagay natin sa ano, sa milliamp. Yan. So wala naman tayong nasusukat. Ayan o. So sa kabila. So wala rin tayong nare-read. So test natin sa ano, sa voltahe, kung may voltahe pumapasok sa ating main amp. Bakit mega ohms? Tanggalin nga natin to sa ano. Wait lang. Naka-close pala yung ano dito sa harap. Yung kanyang speaker selector. Wait lang, kala ko ano. Close pala. Lang yan. Kaya walang ground. So tester natin ulit. May DC offset sa DCO. So wala namang 0. Kabila 0 din. Voltahe niya. So baka ito ang sira.
walang connection ng ground mga lods. Itong pinakaano niya. So test direkta tayo sa ano. Wala siyang ano eh. So it means baka itong selector lang yung sira. Wala siyang ground. So wala natin to. Check tayo ng voltage dito sa fuse, main fuse. So mayroon naman 91.6 BDC. And then dito sa kanyang ground mayroon tayong 45 BDC. Ayan, 45 BDC. So ang transformer nito ay 33 lang ata ito mga loads kasi old model to. Hindi makita. Walang sana kayong ano nito. Andun sa kabila pala. So ayun nga, 33.5. So yung inakyat kapag ka nasa BDC na siya ay 45 ano. So 7 volts magkano ba yung inakyat niya? So pero magda-drops yan kapag may load na ng speaker ano. 45 so minus 33. So nasa 8 volts yung inakyat niya. So mukhang walang ground to. Check natin kung may continuity ng ground ito sa ating galing sa main ano. So yung galing sa main, yung dito galing sa gitna ng capacitor, itong jumper na to. Kaya ground ito. Ito, nandito ground to sa gitna. So tetest natin kung may continuity tayo dito sa kanyang speaker output. So yun, wala nga mga loads. Yun wala. Itong selector yung problem. So ang gagawin natin dito, tatanggalin na lang natin tong ano, itong selector ng speaker. Kasi sa video okay naman to ginagamit, no need na yan kasi hindi naman tayo sa hotel or sa mga tindahan na need mo pang i-switch para mag-paging ano. So sa karaoke naman to, kaya direkta na lang natin to dito. Yung ground, yung galing dito na wire papunta sa dito sana sa ating selector, ay lilipat natin itong kulay black. Ayan o, kung nakikita niyo mga lods, itong kulay black, ito ay irerekta na lang natin dito sa kanyang speaker terminal, and then i-short na lang natin yan lahat, yung kanyang negative. So ayan, at paliguan din natin to kasi medyo ano na, ay at least makuha ni customer ano, malinis. So ayan, continue lang tayo mga lods. Tanggalin ko muna yung board. So ayan mga lods, natanggal na natin lahat at ating lalabhan para nga ay nandito naman ay atin na lang siyang lilinisan ano, para pagkuha naman ni customer ay magmukha namang bago yung ano niya no. So ayan, so lalaban muna natin to and then patutuyuin natin. While magpapatuyo tayo, so meron tayong isusunod na mas malala pa. Grabe yan oh. Ayan mga lods, Sakura EB735, sakit ng Sakura to. Ito malalang recondition. So walang pera si customer, so siningil ko sana siya ng ano, ng 1.8. So humingi siya ng ano 1.5. So 1.5 na lang binigay ko sa kanya na recondition ano. So ito din yung pagkatapos natin laban nito ay lalabahan din natin to. Hindi na magi-intro lang ako mamaya nito no. So ayan. At ang problema daw nito, nanununog ng kanyang speaker. Sinusunog yung speaker niya. So siyempre malamang nagdi-DC out na yan. So ito muna unahin natin. So dalhin natin sa labas, lalabahan natin. Laglag natin to sa sa ating to. So lalabahan natin para malinis. Ayan. So yung amplifier mga loads, pwede lang po yan laban basta patutuyuin nyo lang. Kuha muna ako ng sabon. Ayan, magic sarap. Sasabunan natin para malinis at matanggal yung oil na nilagay ni sir. Nilagyan kasi ng oil tong pinaka ano niya, loudness at saka yung extra bass.
So sa tingin ko nito mga lods, parang pinalitan nila na mga potentiometer na bago. So hindi pa rin siguro tumunog. Ewan ko sa tech or tech ba yung gumawa nito, kasi galing na to ibang technician or sila lang mismo ang gumawa-gawa. Nagpalit lang sila ng mga pyesa like a potentiometer. Pinalitan na lahat dito. Pero ganun pa rin so hindi tumunog at sa atin dinala. So ayan, ito naman siningil ko labor lang. So wala naman siguro tong kasi siya na labor, pero ako pa rin yung magpo-provide ng parts, so babayaran niya na lang. So yung isa kaya siningil ko ng medyo may presyo, kasi grabing trabaho yun. Alam nyo talaga yan, yung mga ibang tech dyan, bubunutin yun lahat, kakalasin yun lahat ng parts doon sa AB735. Kaya alam nyo na, masusunog-sunog, sunog-sunog pa yung natin kamay sa pagtanggal ng mga pyesa doon. At ayan, at least hindi na mapagod yung ating customer, kasi hindi sila yung magmahanap ng pyesa, kasi tayo na yung magpo-provide, meron naman tayong sariling pyesa. So ganun pa rin mga lods, kasi wasting of time naman din po kapag sila pa yung bibili at kunyari at minsan naman hindi pa kompleto yung mga parts. So wala pa rin, di maayos yung so meron kasing mga customer, hindi natin maiwasan na sila yung gusto nila, sila yung bibili ng parts. So hindi nila inisip yung pagod nila at siguro pati pamasahe so kaysa naman iwanan na lang yung amplifier dito sa akin. So i-recondition, sisingilin ko sila sa ganyan na price kung meron mang parts na wala akong available or wala sa akin, so ako na yung bibili doon. So ako pa yung mamamasahe doon pupunta sa tindahan. So binayad niya dito, sakto lang din naman. May maiwan din sa akin, at least yung amplifier niya ay magiging okay ulit. So recondition natin, and then iba-varnish na natin hindi naman varnish yung huwag kayo maglagay ng varnish mga lods, kasi dudugyot yung pangit nung mas maganda yung na lang, yung lacquer, yung acrylic na spray paint clear. So yan, continue lang tayo at i-brush ko muna, din iakyat na natin doon sa bubong. Ibilat na lang natin para sure ball talaga matuyo kasi pag hot air malulusaw yung mga ibang plastic dyan. So ayan mga lods, at ito update tayo. So ayan, good evening so ito gabi natin to sisimulang ayusin, at ito natuyo na, at ayan malinis na yung board. So yung din yung case nya nalinisan na din natin, at ayan malinis na sa loob. So ito yung input board nya, so may ito lang papalitan, 100 ohms. And then ito mga lods ang una-una nyo i-check, kunyari walang audio mga lods kung matagal na talaga isang amplifier, dito kayo first mag-check itong lalong-lalo na kapag buo pa yung kapag idinirekta nyo dito sa input ay tumutunog naman or kinakapa nyo dito ay nagaham yung speaker. So yun yung palang tandaan na okay pa yung mainboard, pinaka main amp nya. So ang first na gagawin nyo, dito muna kayo kapain nyo tong likod na to, itong paan ng capacitor. Kapag may narinig po kayong audio, kunyari basta walang audio output or audio input na okay itong main amp, so dito kayo first mag trouble itong capacitor na to, dalawa. And then kapag okay to, next dito na naman sa kanyang tone control. So ito dito sa balance na to, ito na, hindi pala, pangatlo pa pala to, kasi ito yung papunta na dito sa ating ito pala muna, itong pinaka tone control niya sa kanyang master volume, kasi dito yung dito galing dito yung papasok. So itong input, ayan itong input na to, yung tatlo. So ayan, ito yan, dito yung pupunta. So dadaan yan sa ating volume. And then ito, kapain nyo din to, itong capacitor na to, dalawa, kasi ito yung parang input din dito, kasi ito yung input selector natin. So dito yung dadaan ng audio bago dito papasok sa ating IC na GRC4558. And then pupunta po yan dito, yan dito yung mag-out. So ayan nakikita nyo ito na line,
Ayan oh. Capacitor. So ayan, dito yun mag-out papunta sa baba. Dito na yan. Dito na sa stage na to. So, ito ang pinaka-tone control niya sa baba. Ito yung may preamp. Ito yung tone control. Audio no, sa audio. So ayan. Pag na natin ating solda. So ayan. Next yung gagawin kapag walang tunog, dito muna sa balance capacitor. Dumaan to ng balance. So ito minsan ang problem. Kapag kunyari mahina yung isang channel or malakas yung kabilang channel, tapos mahina. So dito minsan ito yung sanhi. So sa tatlong stage lang ng capacitor ito. Ito. At ito, kunyari napalitan niyo na tong ano, sabihin natin napalitan niyo na lahat yung 6 na capacitor na yan. Ay wala pa rin. So dito ka na. Itong audio, itong IC ng ating selector. Ito, subukan niyo na tong palitan. Kapag ganun pa rin ano. So kapag basta ang minimin ko kapag dinidirekta niyo yung audio input dito ay tumutunog yung inyong amplifier. So it means ito yung main amp niya ay walang problema, nandito sa tatlo ang problema. So ayan, gets niyo ba mga lods? So ayan. So basta ganun lang mga lods. Ito recondition natin to ngayon. So papalitan natin yung makinalawang na mga so ayan, malinis na siya. At least matuwa si customer sa atin na malinis yung kanyang amplifier. Ito, may mekos-mekos na natin ito ngayon. Mekos-mekos na yan minsan. So ayan, si Mr. Nobody. So ayan, continue tayo mga lods. So susuyurin ko muna tong mga nito parts na kung ano yung mga need natin palitan. So ito pala mga lods, babaguhin pala natin to. Gagawin natin tong Sakura na circuit EB502 ng Sakura. EB502 24. EB5024 or 5023. So babaguhin natin to. So ayan, continue lang tayo mga lods. So ayan mga lods, at natanggalan natin yung need natin palitan So ito yung mode into Sakura EB502 So ang tinanggal natin itong 33K. So yan lang yung tanggalin nyo, 33K, and then itong 100 ohms, lahat ng 100 ohms tatanggalin nyo. So yan, and then dito yung 33K tanggalin nyo, 680 tanggalin, 680 yan sa bus supply ng ating bus. And then dito yung 100 ohms tanggalin, lahat ng 100 ohms na nandito sa ito sa mga parallel ng ating negative base and positive base So ayan. At itong kulang Mylar 104 ay atin itong papalitan ating tatamnan or lalagyan. So ayan. At para gumanda yung yung bass, yung bass niya, yung bass. So dito, ayan, tataniman na natin para makapag-audio test na tayo mga lods. So ayan mga lods, update tayo, naibalik na natin. At ito, mag-audio test tayo. Sana wala na ibang problema ito So may nilagay na tayong speaker. So power natin. Yun, nag-click na yung relay. Then uy, walang tunog. May audio na tayo. Sa input tayo naglagay wala. Ay. Parang may problem tayo dito sa kanyang pinaka tong control.
Mahina yung tunog. Pag dito hawakan, lakas. Ayun, oh. Kabila. May audio kaya? So, walang audio ang kabila, mga lods. Pag dito hawakan, naghahaming yung ano natin. So, walang audio binibigay. Ayan, oh. Ang capacitor, oh. Kaya natin lakasan. Kasi pina-repair na to ni customer, mga lods, ano. So tanggalin muna natin itong front panel, ayusin natin yung ano, hinang ng mga capacitor. So yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, no. So pause ko muna yung video, tanggalin ko muna. So ito na, hinang na natin. So power natin. So tumutunog na siya, mga lods. Ayan. Pero yung kabilang channel ay mahina. So kailangan pa ano yung volume mo, i-pull. So natapos na natin i-resolve lahat ng dito, mga pins. So dito naman tayo sa baba. Baka may problem dito sa mga hinang. Ayan, oh, gumaalog-alog yung capacitor, oh. Ayun, oh. So parang ito na capacitor sa channel na to, yung mahina, yan, oh. Nakikita nyo. Ayun, oh. So kaya yan talaga i-check nyo, mga lods. Ito, tingnan nyo. So yan lang yung magka-problema kapag hindi balance yung tunog, ano. So ayan, tanggalin ko muna ulit yung tone control. Hindi ko kasi napansin kanina, may mga cold solve na pala yung dito. Hindi mo siya makikita na ano, natuklap. Hindi naman kasi natuklap, parang nag-cold, yung pinakahinang mismo yung ano, umangat. So ang naiwan doon, parang ganito na lang yung copper sa ilalim ng mga paa, no? So papakita ko sa inyo mamaya yung sample, ano. Parang ganito, kunyari ganito. Ganito, pag naangat yung ano, may pinakahinang. So ang makikita mo yung parang ganyan, oh, gold. So ang tawag diyan ay cold solve. So hindi na dumikit, ano. So ayun, tanggalin ko muna tong control. So ayun, mga lods, natanggalan natin. Ayun, tignan nyo, mga lods, oh. Nagko-cold solve siya, no. So ayan, oh, tignan nyo. Nakikita nyo, no. Ayan, nakikita, copper na lang yung naiwan, hindi na dumikit yung pinaka pins. Ay putya na ano to, hindi makapokus agad. Uy, yung kung saan yung ipupokus, hindi mapokus. So ayan, oh. Ayan, gagalawin natin. Ayan, oh. Hindi siya dumikit, kaya resulta ganyan. Ganyan din yung sa taas kanina. Inayos naman siguro to, pinayos na, no. So mahinang na, oh. So ito lang yung hininang. So wala pa rin siguro nangyari. Ay ayun, tinigilan na. So hindi niya siguro pinisil-pisil yung mga capacitor, ano. Chine-check yung mga capacitor kung may cold solve ba or wala. Ito lang talaga yung mga ano. Ayan, oh. So ayun, hihinangin ko muna to lahat dito. Yung mga ano, pins ng. So ayun, continue lang tayo. So ayun, mga lods, nahinang na natin.
Ayan, namikos-mikos na natin. So, ito. Lagay natin, balik na natin. So, audio test tayo ulit kung pantay na ba yung tunog nito. Kung hindi, mikos-mikos pa natin to ulit. So, ayan, continue tayo. So, ayan, power na natin mga insan. Nahawa na tayo kay Nahawa na tayo kay Mr. Nobody. So, ayan, testing natin. So, nag-advertise pa. So, ito muna natin testing sa isang channel. So, skip natin yung ads. Ayun na. Ayan. Lakas. Kabila. Powered by Arthur TV. Kabila. DJ Wowie Remix. Kabila. So yan, may konting diferensya pa, no? So dito sobrang lakas at dito naman ay malakas na siya. So masabay naman sa volume. Ay na-repair na natin, kumbaga na-repair na, restore na natin yung dito sa tong control. At tumutunog, sumasabay naman siya. Ito kasi ang nangyari dito parang deep bass. Ito dito parang may vocal. Yan, pantay natin Ayan. Mahina yung vocals niya. Pero deep bass. So dito malakas yung bass. Malakas yung vocal. Mahina yung bass. So baka sa audio lang. So try natin ipagpalit yung RCA. Powered by Arthur TV. DJ Wowie Remix. So last option natin dito. So susubukan nating hinangin to. Pinaka input board So ayan, continue tayo ulit. So yan, nahinang na natin mga lods. Testing natin. Yan Abay, kung hindi pa rin to balance, simikos-mikos na natin to. Sobrang galing na yan insan. Wala pala akong speaker.
Ay nako, sakit sa ears. Kaya pala Wowie Remix. mahina yung mid dito sa kabilang channel. Ayan, ito mga lods, oh. Hindi nagpa-function. Wala, patay. Ito wala talagang pagbabago, oh. Kahit patayin mo pa. Powered by Arthur Wala. TV. Duda ako nito. King size na baka mo. Listen, king size wafer. May choco. Princess flavor. So ayan insan, napalitan na natin ng potentiometer. Tatawa ako sa sarili ko. Gagi. So ayan, balik na natin, pati yung balance pinalitan natin. Ano ba yan insan? Wala na yung insan natin, hindi na matulog. Nakikipag-away na sa nanay. Okay, ayusin ko muna, post ko muna yung video. So ayan, balik na natin. Power. Ayun. Balance. May input na pala tayo. And then EQ. Ayun. DJ Wowie Wowie Meron na. Remix. DJ Wowie Wowie Wowie. So yun, balance na mga insan. So goods na mga idol. So balik na natin yung ano, mga lock. So ayan mga lods. Power up na tayo. Powered by Arthur TV. DJ Wowie 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 Remix. Wowie 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 Remix. Ayan, sobrang galing na yan insan ah. So done na tayo mga lods. At ito, na-recondition na natin yung amplifier ni sir.
forward natin. So ayan, daan na tayo mga lods. At yung magpapashoutout dyan, comment lamang sa baba ng ating video. At ilagay yung pangalan nyo kasi ang hirap basahin mga lods. Kaya hindi na ako nagsishoutout. Kaya hindi na ako nagbo-voice out ng ating nagpapashoutout. Kasi ang hirap basahin ng ng mga pangalan. Pinagdidikit-dikit ni YouTube So kaya ang ginawa ko, tinatap ko na lang. At ayan, magandang buhay sa ating lahat mga idol, no? So ayan, at welcome back at welcome back sa ating munting channel, So maraming salamat sa walang sawang suporta. At God bless sa ating lahat. Magandang buhay ulit at bye-bye.